Hi guys! So, today is the day of our medical sa IOM or International Organization for Migration located at Makati. So, on the way na kami niyan ngayon papunta sa IOM. Medyo excited, nakinakabahan kasi dyan malalaman kung makakapasa ba kami sa medical. And please pray for us na sana maging okay naman yung result ng aming medical. So, ayan guys, malapit na kami. I-update namin kayo ulit kung anong magiging result ng aming medical. And after this, samahan nyo kami na sa journey namin for Canada. Thank you! Hi guys! So, approved na ang aming medical. Yay! Thank you po sa mga nagdasal and thank you Lord, hindi naman nagkaroon ng problema. So, today is March 10. On the way kami niyan ngayon ni Mother papunta sa The World Center which is located sa Makati, malapit din sa IOM para sa aming Canada visa stamping. So yan, since tanghaling tapat, wala namang traffic kaya dire-diretso lang yung biyahe. And guys, i-update ko kayo sa magiging journey namin kung anong susunod na steps dyan. So ayan, nandito na kami ngayon sa The World Center. So ito yung itsura ng building kung saan kami magpapastamp ng aming Canada visa. So pag akyat sa taas, bawal lang may kasama. Kung sino lang yung may appointment, yun lang yung pwedeng pumasok. So ayan, sa susunod na video ko, i-update ko kayo kung anong susunod na mangyayari. Thank you so much guys for watching. Bye-bye! Hi guys! So, update ko na kayo sa aming visa. This morning, nakareceive ako ng message from VFS Global Makati na ready for pick up na yung aming Canada visa. So, kung matatandaan nyo, March 10, nung dinala namin siya sa VFS Global Makati for visa stamping and today is March 13. So 3 days lang yung inabot and okay na, approve na agad yung aming visa and ready na siya for pick up today. So ayan, on the way na kami niyan para pick upin and kasama ko niyan si Mother na kumuha. So ayan, kung makikita nyo, medyo malungkot na siya kasi approve na yung visa. Ibig sabihin, malapit na nga kaming umalis. So, ayan, nasa loob na ako ng building. Located yung VFS Global Makati sa 29th floor. So, ayan, nakapag-video pa ako. So, kung may kasama kayo, iwanan nyo na lang yung gamit nyo sa kanila kasi bawal lang may dalang gamit sa loob. Ang dali nyo lang is yung ballpen, ID, at saka cellphone, and yung resibo nung visa na i-claim nyo. So, mabilis lang naman yung transition. After ko ipakita yung resibo ko, nakuha ko na agad. So, ayan, excited na akong buksan. And next time, i-update ko kayo kung anong next na step na ginawa namin since approved na ang aming Canada visa. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Hello guys! Today is another day para i-update kayo sa aming Canada application adventure. So, ngayon ay April 14, schedule ng aming PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. Yung visa namin is under immigrants and we are landing permanent residents sa Canada. So, mandatory na umattend kami ng seminar. Yung makukuha naming certificate dyan ay isa sa mga travel documents na kailangan at hahanapin ng Philippine Immigration as we exit the Philippines. So, yung appointment namin is 1 p.m. pa naman. However, you are required to arrive an hour prior to your appointment para in case na magkaroon ng problema, merong pang time para sa mga adjustments. So, yung appointment namin is face-to-face. Pwede naman siyang online, kaya lang mas pinili namin face-to-face para at least makuha agad namin yung certificate right after ng seminar. So, free naman yung seminar. However, meron kang babayaran na document stamp tax which is 30 pesos lang naman. So, pwede kang mag-book online para sa iyong appointment. Yung pinabook namin is 2 weeks prior ng aming schedule. So, kasama ko yung daughter ko niyan.
na mag-attend. Actually, 9 years old lang siya. Hindi naman siya required na umattend ng seminar. However, sinama ko siya para at least magkaroon siya ng idea ano yung discuss, and at the same time, alam niya yung do's and don'ts sa Canada para hindi naman siya ma-culture shock pagdating namin dun sa Canada. So, nag-video na lang ako sa way namin papunta para at least ma-share ko sa inyo kung ano yung mga kailangan. Hindi ko kasi sure, baka mamaya bawal mag-video sa loob, baka mahigpit din kasi kagaya sa VFS Global. So, ayan guys, malapit na kami sa building ng office. So, ayan. Kasama ko yung daughter ko. Update ko ulit kayo sa susunod. Thank you for watching guys. Bye-bye! Hello guys! Ngayon ay magluluto ako ng eggplant with minced chicken. So, habang niluluto ko ito, i-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng police clearance sa Singapore habang nasa Pilipinas na ako. So, just to give you some background, I used to work in Singapore as assistant restaurant manager sa isang Thai restaurant. So, isa kasi sa requirements ng government ng Canada kapag meron kang application for permanent residency, ay ma-check nila yung background mo kung meron kang naging pending cases. So, since nagstay ako sa Singapore ng almost 5 years, kinailangan kong kumuha ng police clearance doon as a proof para maipasa sa government ng Canada na clean record ako. So, since nasa Pilipinas na ako, and yung husband ko ay nasa Canada na, during that time, na kailangan ko kumuha ng police clearance, ang pinaka-best option ko para makakuha is through online. So, by the way, yung husband ko pala, bago siya pumunta sa Canada, is kumuha na siya ng police clearance from Singapore dahil nga alam niya na in the future, kakailanganin na yun para sa kanyang permanent residency na application. So, going back on my case, nag-apply ako online ng police clearance sa website nila. In-encode ko lang doon yung copy ng work permit ko, or kung tawagin sa Singapore ay S-Pass. So, after ko siyang ma-apply online, ang payment ko is through online. Then, a few hours, naka-receive ako ng email from the government of Singapore ng steps kung ano yung susunod kong gagawin para makapagpasa ako sa kanila ng fingerprint. Para ma-check nila on their end kung meron ba akong naging case na sa Singapore. So, from the email that I received is kailangan kong pumunta sa Camp Crame, which is located sa Quezon City. So, pumunta ako doon, dala-dala ko yung form and yung copy, hard copy ng email na na-receive ko from the government of Singapore. So, pinresend ko lang sa kanila yon, and they give me instruction kung ano yung kailangan kong gawin. So, from there, nag-fingerprint ako, and then after I did the fingerprint, sila mismo yung nag-sealed nung copy nung fingerprint na yon, and then after nilang i-sealed, pinadala ko agad yon through DHL sa Singapore. So, after lang ng less than a week is na-receive naman yun agad ng Singapore. So, hinintay ko lang kung ano yung magiging result. And then, after 2 weeks, naka-receive ako ng email from Singapore na pwede na ngang pick-upin yung result ng police clearance. But then again, since nga na nasa Pilipinas na ako, medyo magastos naman kung pupunta pa ako ng Singapore para lang i-claim yon. So, since meron akong kaibigan naman na working pa rin sa Singapore, nagpasuyo na lang ako sa kanya, gumawa ako ng authorization letter, and then binigyan ko rin siya ng copy ng ID ko.
para ma-claim niya yung copy ng police clearance ko in behalf of me. So, shout out pala kay Sis Arlene. Thank you so much. Malaking tulong talaga yung ginawa mo na inikap mo yung police clearance ko para makuha in behalf of me. Thank you so much. So, ayun nga. Pinakuha ko siya kay Sis Arlene. And then, after niyang makuha yon is sinend back niya sa akin. So, nung nakuha ko na yun, ayun na yung pinasa namin sa IRCC. So, madali lang naman yung procedure niya. Basta, kailangan lang meron kang copy nung previous na work permit mo or yung SPAS mo. It's either SPAS or EPAS. Depende yun sa category ng work mo. So, naging madali lang yung process naman sa side ko. Kasi nga, dahil meron din akong kaibigan na pinakisuyuan para kumuha nung result ng police clearance in behalf of me. So, yung sa husband ko naman, madali lang yung sa kanya kasi bago pa siya pumunta ng Canada, minake sure niya na makuha niya rin yung police clearance dahil alam niya na kakailanganin nga din yun talaga kapag nag-apply siya ng work permit. So, ayun guys, in less than a month, na kuha at naayos ko naman agad yung police clearance. Kaya, kumbaga, hindi naman siya hassle. Kasi, basta make sure lang na meron kang copy ng work permit mo. So, after naming ipasa yon sa IRCC, kasama nung iba pang documents and requirements na nakuha namin is naka-receive kami ng update from IRCC like for almost 6 months yung tinakbo nung process para sa mga susunod na mga steps na pinagawa sa amin or procedures. So, ayun guys, sana nakatulong ako sa mga gustong malaman kung paano kumuha ng police clearance, especially kung outside Philippines ka na tapos nag-work ka sa Singapore. So, susunod na i-share ko sa inyo is kung paano naman kami kumuha ng WES or yung World Education System para sa application din namin. So, sa Pilipinas kasi, iba yung education system natin comparing sa Canada. So, sa Philippines, meron tayong mga 4 years course na kapag pina-evaluate mo siya sa World Education System or dito sa Canada, may chance na maging ang pinaka-equivalent lang niya is 2 years. So, minsan kahit nakagraduate ka ng 4 years course, pag pina-evaluate mo yun dito sa sa Canada, magiging 2 years lang yung equivalent. So, yun yung next time na i-share ko sa inyo kung paano naman namin nakuha ng husband ko yung World Education System. So, ayun, medyo mahirap yung process kasi yung sa kanya, kinuha ko in behalf of me since nasa Canada na nga siya at hindi niya yun makukuha sa kanya. So, kumbaga, siya yung nag-process online pero ako yung kumuha sa school niya. So, yun yung next time na i-share ko sa inyo. Kasi, malaking advantage talaga kapag yung WES mo ay i-equivalent siya ng 4 years na inaral mo sa Pilipinas, tapos 4 years din dito sa Canada. Malaking advantage yun, especially sa pointing system, yung tinatawag nila na comprehensive ranking system. So, ayun, yun yung next time na i-discuss ko sa inyo. Kasi yung sa amin ng husband ko, since parehas kami na HRM yung course, so i-discuss ko sa inyo kung ilang years ba yung naging equivalent nung education namin sa Pilipinas comparing to Canada. Kung na-achieve ba namin yung 4 years course or naging 2 years lang ba yung equivalent niya sa Canada. So, kung
nagmamatter ba kung sang school ka dapat nag-aral? Kasi usually yun yung mga tinitignan ng ng West para evaluate nila. So next time yun naman yung i-discuss ko sa inyo. So maraming salamat guys sa inyong panonood and sana may natutunan kayo sa shinare ko. So yan, halos patapos na ako magluto. Ngayon, nag-garnish na lang ako. So, ayan, nilalagyan ko siya ng chili kasi mahilig kami talaga sa mga spicy. So, ayan guys, maraming salamat po. Tapos na ako magluto. Thank you so much for watching. Sa susunod ulit na update para sa aming Canada journey. Maraming salamat guys. Thank you so much. Bye-bye.